Social media pressure, ang laman ng huling mensahe ng social media personality at sparkle artist na si Eman Atienza bago siya pumanaw. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-deactivate ng kanyang TikTok account ang 19 anyos, na anak ng Kapuso TV host na si Kim Atienza ilang linggo bago nabalita ang kanyang pagkamatay ngayong araw, October 24. Sa kanyang Instagram channel, sinabi ni Eman kung bakit siya nagsimulang mag-TikTok, ito'y para raw magsilbing little diary niya kung saan maaari niyang ibahagi ang ilang mahahalagang kaganapan sa buhay niya. Sabi niya, nagsimula akong mag-post sa TikTok last year at as exposure therapy dahil sobrang insecure ako sa itsura at pagkatao ko sa mahabang panahon. I wanted to push myself to be authentic at proud. Along the way, marami sa inyo ang nakahanap sa akin. It's been a great journey. Not only have I become infinitely more confident, secure, and authentic, I've also met so many amazing people along the way. I got traction pretty quickly at had almost 1 million followers too, which is very cool. I'm so grateful. Sabi nga, nagiging mas mahirap maging authentic at proud nitong mga nakaraang buwan. Don't get me wrong, I can handle hate. Nakakatanggap ako ng mga banta ng kamatayan mula sa DDS, araw-araw. Ang mga misogynist sa aking mga komento ay nagsasabi sa akin na ako ay bobo, mga burner na account ng mga bully sa high school na sinusubukang e-egg ako, wala sa mga iyon ang talagang nakapagpabago sa akin. Lagi kong naiintindihan na ang Pilipinas ay isang napaka-konserbatibong bansa, at sinubukan kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang maibalik ang mga pabalik na sistema. Ngunit pakiramdam ko ay namuo ang puot sa aking ulo nang hindi ko namalayan. Sa tuwing magpo-post ako, nasa sabik ako ngunit nababalisa din, at nakakatakot, dahil alam kong magkakaroon ng puot na kailangan kong pilitin ang aking sarili na huwag pansinin. I catch myself checking my notifications every few minutes, hyper-aware of every little thing about me, bahagi ng mensahe ni Eman. Pagpapatuloy niya, I've never really did social media for money. I did it for fun, self-expression, and community. I'd put up with the hate knowing I'd be receiving a paycheck at the end of every month, but my main compensation was always the joy and passion I felt when posting, which has been fade. For the past month or two, I've been debated a break. I remembered why I started TikTok, to be authentic and proud. I find myself become less proud, more anxiety. So today I finally decided to deactivate my account. I'm not sure when I'll come back, maybe in a few days, maybe a few months, reset my values, at clear my head of the dread. Just need to breathe a bit at take a break. Hindi tinukoy kung kailan at ano ang sanhi ng pagpanaw ni Eman, ngunit binanggit sa post na may pinagdaanan itong mental health issue. Naging usap-usapan din ang mental health ni Eman ang naging dahilan kung bakit pumanaw ito ng maaga sa edad na 19. Naulila ni Eman ang kanyang mga magulang at mga kapatid na sina Jose at Eliana.